noong bunsong anak. Maaaring sabihin natin na ito ay mga hayop, mga tupa, mga baka, mga kambing, maaaring alahas, maaaring lupa. Tinipon niya ang lahat na ito at ipinagbili ang lahat ay siniliniyo. At nang ipagbili niya ang lahat sa nagpunta sa puso, siya ay punta sa malayong lugar at nung nasa malayong lugar na siya, mga kapatid, minustay yung kanyang kayamanan sa mapamagitan na nakasunod yan di wastong pamumuhay. Doon sa isang sabi, reckless living. Ngayon, nung maubos na yung pinagbilan ng kanyang kayamanan, ay nagkaroon ng matinding gutom doon sa lugar. Nagkaroon ng matinding gutom at itong bunsong anak ay dahil iniwan na siya ng kanyang barkada, wala na siya maasahan tutulong sa kanya, ay iisip niya na mamasukan na lamang sa isang mayaman doon sa lugar na ito. Alam niyo mga kapatid, isang katotohanan na gano'n kadami ang ari-arian ng tao. Gano'n ang kalawak ng mga lupain, o sabihin natin, gano'n kalaki na halaga ng tiraas, ay mauubos din sa masibang barkada, sa diwastong pamumuhay, at kahit na ang mundo ay matitipag din, di ba? Pagkakaroon sa gastos ay hindi yan ang kapupunto. Namasukan na itong bunsong anak sa isa na naman. At ang ginawa ng mayaman ay pinapunta siya doon sa bukid upang pag-alaga ng baboy. Alam niyo mga kapatid, sa mga Hudo, yung pag-alaga ng baboy ay yun ang kadiri-diri na hanap buhay ng isang tao. Dahil para sa mga Hudo, yung baboy ay maruli. Alam natin, yung mga kapatid natin mga Muslim, pinagulan ng baboy, di ba? Pero tayo kung minsan, yung nangyayawala ang sinasabi ng Biblia, hindi masama yung pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang masama ay nanggagaling dito sa puso na nilalabas ng ating bibig. Ayun, nung siya ay nasa bukid, nagalaga ng baboy, gusto niya natunan yung kanyang pagkagutom. Nagugutom siya at doon sa pinakakain sa baboy, meron yung mga tirang mga butas yung hindi niya makain. Ngayon, ang ginagawa niya ay gusto niya kunin yung mga butas na mga sira, mga lupa upang makain, pero ayaw maligay sa kanya. Doon niya nakilala yung kanyang kanunos-nunos na kalalakan. Doon niya nakita na napakababa ang kanyang sarili. Kaya nga, sabi niya, babalik ako sa Ama at papasok ako isang alipin na lang, hindi na yung tutuloy na anak. Isang alipin na lamang at doon makaipundes sa araw, kumakain yung mga alipin ng ating Ama. Mas importante sa kanya yung maibisan yung kanyang pagkagutom. At dahil naghihirap siya, nalulos-lulos yung kanyang palalagay. Ang sabi niya, babalik ako sa aking Ama, sasabihin ko,
o yabigin na naman, hindi na itutuloy yung inanak, at basta kakain lang siya. Alam niyo mga kapatid, isang katotohanan na kapag ang isang tao ay nakasala, kapag ang isang tao ay gumawa ng bagay na labag sa batas, magbabayaran niya yun. Kung ang isang tao ay nakasala, maaaring mabayaran siya. Kung isang tao ay gumawa ng masama, dito pa, pagbabayaran na niya sa iba't ibang kapakanan. Ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mga kapatid na pinapalo ng Panginoon Diyos yung kanyang minamahal, di ba? Kung minsan, pag nagkasala na tayo, nadadama natin yung tikit ng Diyos. Pinapako tayo. At tayo naman yung sasabihin natin, nagkasala kaya ako ganito. Iba't iba ang paraan ng ginagawa ng Diyos kung saan magbalik tayo sa Kanya. Ngayon, pansinin natin yung unang hakbang itong bunso anak. Una, yung unang hakbang na gagawin niya upang magbalik loob sa Ama, makipagkasundo sa Ama, ay yung pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Yun ang una, pag yung reconciliation ay yung magbalik loob tayo sa Diyos. Kilalanin natin yung ating pagkakasalan ng araw nito. At itong panahon ng Quaresma, madalas natin marinig yung salitang repentance, yung pagbabago. Pero mga kapatid, yung pagbabago ay hindi lang yung salita. Sasabihin ng salita, nagbabago na ako, nagsisisi ako. Salita lang yun. Pero pansinin niyo mga kapatid, na yung bunso na, hindi lang pinagsisihan yung kanilang nagawang pagkakasal. Ano ba kasi ang isang pagkakasal na nagawa ng bunso na? Una, hindi niya pinahalagaan yung kalayaan na ibinigay ng Ama sa kanya. Nung binigay sa kanya yung kanyang mana, ay ang sabi ng kanyang Ama, ay kaya yan ang kayaman, bahala ka sa sarili mo kung gagawin mo ang masama o gagawin mo ang mabuti. Alam niyo mga kapatid, nakakabuti ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo ng kalayaan, binibigyan tayo ng freedom kung ano ang gagawin natin sa ating buhay. God gives us freedom for us to choose what kind of life that we live. Gagawa ng mabuti, gagawa ng masama, malaya tayo.